Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin at tatalakayin sa update na to ay may kaugnayan po sa pagpapaalam na ni Kim and ni Paolo Avellino. Medyo nakakalungkot nga naman po mga kakimpaw, pero syempre kailangan. So bakit kaya at tungkol saan ito? Yan ang mamaya'y tatalakayin natin, pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, I don't think so, Lydia. And Lakam is one of the basher because even though you are not in good terms, still there is still the call of blood affinity. Maybe that is one of your observation, but still there is an inch of being a good fearing fear to Lakam. Yes, there all of this will die in natural death. Mark my words. This will die in natural death. God bless you both and all your loyal fans, blogger friends, Senior and Aki. Trace TV, are all your blogs to keep it legit? Just ask ko lang kasi may blogger na she is telling you that all your blogs are fake. So I don't believe on this issue that all your blogs are fake. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Norma Dayag. Sino naman pong vlogger yan? Sino pong babaeng vlogger yan? Ginang Norma Dayag. Kasi alam niyo naman po ang aking mga update. Kung inyong papanoorin, kung inyong papakinggan po talaga, wala po tayong sinasabing mga fake doon. Minsan nako-confuse lamang kayo sa mga caption, pero yung laman po is legit naman po yan, Ginang Norma Dayag. And about naman po, kaya Tilakam na kung saan ay sinasabing bashers daw ni Chinita Princess, yes, agree po ako sa inyong komento kasi blood is thicker than water pa rin po. Hindi po magagawa ni Ate Lakam yan kay Chinita Princess. 'Di ba? Kahit na hindi po sila ngayon in good terms, talaga naman po andun pa rin yung love para po sa magkapatid, mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya wag nating isama si Ate Lakam sa isyong yan. Kasi may problema po sila na talaga namang very serious, mga kakimpaw. At hindi rin po siya bashers ni Chinita Princess. May problema lang po sila at tingin ko maayos naman po yan sa katagalan po ng panahon. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Normadaya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa ganap kay Chinita Princess kanina. So present na naman po siya sa It's Showtime, mga kakimpaw. And talagang parang pang cheer dance ba yun, mga kakimpaw? Correct me if I'm wrong. Itong kanyang OOTD ngayong araw po ng Webes. Sobrang bagets, ang lakas pong maka-fresh look, mga kakimpaw. Talagang 4 days straight po siya sa It's Showtime. Nakakatuwa lang, 'di ba? Kahit na merong pinagdadaanan si Kim Chu, talaga namang super sipag pa rin at hindi nauubusan ng energy. Sabi nga po ni Johnny, 36 years old na yan siya. Parang kaedad niya lang yung guest sa It's Showtime kanina. Ang ganda-ganda mo, ma. Yes, mga kakimpaw. Super ganda talaga ni Chinita Princess. Hindi po nakakasawa yung kanyang beauty. Hindi po nakakasawang tingnan yung kanyang kagandahan, mga kakimpaw. At yun po ang katotohanan. Sabi pa naman ni Blue Jean, fourth straight day on TV and she still looks radiant with upbeat vibe, simply pretty, and her signature long straight hair. Correct, mga kakimpaw. Hindi talaga naapektuhan si Kim Chu, 'di ba, yung looks niya. Pero syempre, nasasaktan po si Chinita Princess. Pero still, nilalabanan niya po, mga kakimpaw, yung kanya pong mga nababasa. At yun po ay isang pagiging matibay po at matatag sa labang yan. Sabi nga po dito ng isang Kimpo fans, Girl Kim Chu is literally one of the hardest working artists in the PH in the entertainment industry. And that's not rewrite history. She became famous because people genuinely fell in love with her during PBB. Wala pang social media noon, yet the whole country already adored her.
Her popularity was not built by algorithms or trends. It was built by the love and support of the Filipino people. Kaya yung mga pinagsasasabi ng iba dyan, please lang, the facts are right there. Apaka mo. Correct, mga kakimpa. Wala pang mga social media noon, di ba? Pero si Kim Chu is Kim Chu na po talaga yan. Talagang marami na pong nagmamahal sa kanya since PBB days. Since nung nasa bahay po siya ni Kuya, talagang fan na din po ako niyan, mga kakimpaw, nung nasa bahay pa siya ni Kuya. Until now naman. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito sa pagpapaalam po ni Kim and ni Paula Abilino. Yes, mga kakimpaw, legit po yung pagpapaalam na yan. Dahil malapit na po palang magtapos ang Di Alibay ang buong katotohanan by Hulyo 24, 2026 this month, mga kakimpaw. Kaya marami po talaga ang nalulungkot dyan. Ayon nga dito, ang serye ng Di Alibay ang buong katotohanan na pinagbidahan ni na Kim Chu at Paula Abilino ay nakatakdang magtapos sa Free TV sa Hulyo 24, 2026. Mayroon itong kabuang 93 na episode. Kaya naman po ang sabi ng ilang mga Kimpaw fans, nakakalungkot daw po at sana mabigyan ng magandang ending ang pagtatapos po ng Di Alibay. Sana daw po hindi pa nag-inip yung shoot sa Canada. Sabi nga po dito ng isang Kimpaw fan account, ayan na nga, nasa huling 3 linggo na tayo sa ad episode. Parang kailan lang busy tayo sa pagpupromote ng pilot episode, ngayon malapit na tayo sa finale. Excited nang makita ang Canada scenes, pero nakakasepangs din. So nakakamiss naman po itong Di Alibay kasi malapit na po pala itong magtapos sa Free TV, and sana sa pagtatapos na ito mabigyan po tayo ng napakaganda po na pinale. Sana po may happy ending nga po itong si Vincent and si Stella, mga kakimpaw. 'Di ba? Sana meron. Yun lang yung wish natin, kahit medyo malungkot dahil magpapaalam na nga po ang Daalibay. Wala na po tayong susuportahan at wala na tayong papanoorin gabi-gabi. Pero sana yun lang po ang request natin. Isang magandang finale na kung saan talagang aalalahanin at dadalhin po natin, mga kakimpaw. 'Di ba? Kasi yung pinali po nito nung nakaraan, medyo sad, 'di ba? Kaya dito po sa buong katotohanan, sana magkaroon ng linaw lahat, 'di ba, mga kakimpo? Kasi unti-unti na po nating nalalaman. So sa pinale, sana may masaya pong pagwawakas si Vincent and si Stella. Sana happily ever after sila. Sana walang namatay, mga kakimpo. Sana hindi namatay si Vincent at sana panag-inip lamang po ang lahat ng yon. 'Di ba, mga kakimpaw? Agree po ba kayo dito na magkaroon ng happy ending si Vincent and si Stella? Please comment down below. And syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-share, comment, and mag-subscribe. So, paano, mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.